may factors within the Philippines that is affecting yung kahinaan ng piso. At ang nakikita ko dyan na number one na explanation, Admar, is yung sa issue nga ng graft and corruption. Kumbaga, ngayon yung graft and corruption na yan, yung sa flood control at sa iba pang mga korupsyon, nararamdaman na yan, no, sa ekonomiya. Kumbaga, hindi lang yan issue pang politika, Admar, kasi may mga nagsasabi na yung issue ng korupsyon, political issue yan. Pero everything that is political is economic. Palitan ng piso. Barometro ba ito sa antas ng ekonomiya natin, Doc? O kasi sumasalamin ito, Admar, sa sa maraming bagay. Una is sumasalamin ito dun sa dami ng currency na pumapasok at lumalabas sa isang bansa. Kasi yung foreign exchange, ang nagdedeterminan niyan, yung dami ng dolyar. Halimbawa, pinag-uusapan natin, piso sa dolyar. So, yung presyo ng dolyar sa Pilipinas, yan yung balor na sinasabi ng mga matatanda. No? Matatanda. Naririnig ko yan sa mga lolo't lola, yung salitang balor. Yung nagdedetermina ng balor is yung dami ng dolyar na meron tayo. So, halimbawa, pag umuunti yung dolyar, nagmamahal, di ba? Kasi kumukunti. Pag maraming dolyar, nagmumura. So pagka konti ang dolyar, nagmamahal ang dolyar, humihina ang piso, lumalakas ang dolyar. Kagaya sa nangyayari ngayon. Kapag ka naman maraming dolyar, ang nangyayari is lumalakas ang piso kasi nagmumura yung dolyar. So ganun po yung nangyayari. Kaya sumasalamin yan sa flows, yung inflows and outflows ng dollar. Now the question is, bakit pumapasok at lumalabas? Ano ba yung cause niyan? So, titingnan natin yung imports and export. Kasi kung ikaw ay nag-i-export, pag nagbenta ka, makakatanggap ka ng dollars pag nagbenta ka sa labas ng bansa. Kung ikaw naman na nag-i-import, kailangan magbayad ka ng dollar. So, may pangangailangan yung mga nag-i-import at nag-i-export. Ganon din yung mga OFWs. Yung mga OFWs na nag-send ng remittances dyan sa Pilipinas, pumapasok yung mga dollars. Pero halimbawa, kung ikaw ay importer, kailangan mo ng dollars para ka magbayad. So may inflows and outflows yan. Ganon din, Admar, yung mga foreign direct investors. So pag pumapasok ang FDI, dala-dala nila yung mga dollars na yan, halimbawa, nakakatulong yan, no, para mas mapalakas ang piso. So sa nakikita natin sa ngayon na humihina ang piso. No? In fact, minomonitor ko nga, Admar, for the last 8 hours, ang lagay po ngayon nasa 58.7. No? Nung nakaraang araw ay nakita natin mataas na masyadong mahina ang piso, no? Umabot na ng 59.26. So sa kasalukuyan po, no, current po itong rate na nakikita ko is 58.7, Admar. No? So sumasalamin ito sa sitwasyon na lumalabas ang mga dollars sa ating bansa. That's what this is telling us. So, ibig sabihin, may reason kung bakit lumalabas yung mga dollar. Now, normally naman, nakikipag-transact tayo sa mga ibang bansa, no? Kasi nag-i-import tayo. Pero anong kaibahan na yun? Kung bakit masyadong humina ang balor natin? No? Mas nagmamahal yung dollar. So, ibig sabihin, merong mga ibang factors na nagkokos niyan. Posible, halimbawa, yung sa mga nangyayari sa ibang bansa kagaya ng taripa, no, yung issue ng uncertainty sa trade policy ni Donald Trump. Pero lahat naman ng bansa exposed dyan. Kung kumpara mo ang palitan ng piso sa dolyar at sa mga ibang currency sa ASEAN, tayo humihina, yung ibang bansa lumalakas. So ibig sabihin, may factors within the Philippines that is affecting yung kahinaan ng piso. At ang nakikita ko dyan na number one na explanation, Admar, is yun sa issue nga ng graft and corruption. Kumbaga, ngayon yung graft and corruption na yan, yung sa flood control at sa iba pang mga korupsyon, nararamdaman na yan, no, sa ekonomiya. Kumbaga, hindi lang yan issue pang politika, Admar, kasi may mga nagsasabi na yung issue ng korupsyon, political issue yan. Pero everything that is political is economic, Admar. So itong issue ng flood control, talagang ramdam yan sa ekonomiya at nakikita na natin yan sa ngayon sa palitan ng piso sa dolyar. Opo, no. Ito ay sa kabila pa rin ng, alam mo na, yung parang nakikita mo ba natanggap ng or kumbaga
kinikilala ba ng gobyerno natin na pangit yung ating ekonomiya? Kasi sa naririnig natin, every time na merong mga pagpuna sa takbo ng ating ekonomiya, meron agad damage control, meron agad na, alam mo na, yung parang pang-rebat agad sila na hindi, na maganda. Or ano talaga yan, SOP talaga yan, na dapat hindi ka maging negative para sa dating ng mga investor, kumbaga positibo ka pa rin sa kabila ng katotohanan na merong pinagdadaanan yung ating ekonomiya. Alam mo kasi, Adma, trabaho nila yan. Yung mga apologists ni Marcos Jr., trabaho nila yan. Binabayaran sila dyan para mag-create sila ng narrative na everything is well. No? Kumbaga yung nakikita natin ng mga nangyayari sa ekonomiya, that can be attributed to yung sinasabi nilang mga obstructionist, mga DDS, yung mga kaaway nila. So yun yung palagi nilang sinisisi diyan, ano? And they don't look at the mirror, to see for themselves na sila pala ang merong problema. Kasi sino ba ang nasa helm, no, ng ating economic policy? Sino ba ang nagtitimon? Ika nga, no? Sino bang humahawak ng manibela? Hindi naman ang DDS, hindi naman yung mga sinasabi nilang obstructionist. Ang may hawak ng manibela at ng titimon ay ang gobyerno na pinamumunuan ni Marcos Jr. So, kumbaga, kagaya halimbawa, yung Palace press officer, no, si Attorney Claire Castro, trabaho niya yun, no, na palabasin ng magandang nangyayari, magandang ginagawa ng administrasyon. Pero ang nangyayari, nasusunugan din sila, Admar. Kasi pag nakita mo yung datos, kontra dun sa sinasabi, nakukuryente sila, nasusunog din sila. So, ibig sabihin, sa ngayon, no, alam na kasi ng tao pag binubudol sila at binobola. They know. And yung pambubudol na yan, in terms of yung pag-spin ng narrative, no, na that everything is well, nakikita naman natin sa trust ratings ni Marcos Jr. na makikita natin talagang pababa ng pababa. So, ibig sabihin, the people are not buying yung kanilang narrative because they know the effect. So, kumbaga, in terms of public relations, no, in terms of spinning the narrative, I think yung grupo ni na Marcos Jr., they need to do a better job in terms of spinning things around because it's not working. Pero more importantly, wag na sila mag-spin. Ayusin nila yung mga fundamental reasons kung bakit nagkakaganito ang ating ekonomiya. So kumbaga, you can only spin so much, Admar. No? You can create narratives all you want. Pero ang kinakailangan dito is ma-address talaga yung mga reforma na kinakailangan para umayos yung ating bansa. Kasi in the absence of reform, any narrative spinning, any PR stunt, photo ops, will mean nothing. Kasi yung underlying problems ng bansa, hindi pa rin nila naisa sa ayos. At in fact, lumala pa sa ngayon.